Musta po, hello po mga ate, mga dude, Aquarius. Ito po ang yung part 2 money reading. Sa lahat po ng mga Aquarius, ito po ang inyong part 2 timeless money reading po. Sa mga nag-request po ng part 2, maraming salamat po sa mga matyagang naghintay ng inyong pong part 2 mga ate, mga dude, at pati na rin po sa mga cross watchers. So meron kayo ditong 3 of Pentacles, 6 of Wands, 9 of Pentacles, so ito po ay part 2 money reading timeless. Kung kailan nyo po ito mapanood mga ate, mga dude, ito po yung divine timing. Ito na po yung panahon na harvest season, winning season or winning era nyo na po yan. Kung kailan nyo po ito mapanood mga ate, mga dude, lalo na po sa mga na-stuck na po sa sitwasyon, yung pong nanatili kayo na talagang nahihirapan sa inyo pong pamumuhay, sa trabaho, sa career po ninyo, sa pera. Yan po mga ate, mga dude. Kung madalas nyo pong makita ang 333, 444, 888, or number 6 at 999. 666 din po sa ilan. 666 din po mga ate, mga dude. So 3, 4, 6, 8. May additional din pong mensahe sa inyo ang mga ancestors po ninyo mga ate, mga dude. Tungkol po ito sa inyong money, sa abundance, prosperity po ninyo. Gamitin nyo po ang inyong intuition, ang inyong pong personal judgment o discernment mga ate, mga dude. So depende po sa inyo kung gusto po ninyong may magbago sa sitwasyon po ninyo or sa pamumuhay po ninyo mga ate, mga dude, at kung gusto niyo raw po itong subukan. Meron po dito na makakatulong po sa inyo na mag-attract po ng positivity, ng abundance, ng prosperity, lalo na po kung meron po kayong cellphone number na pataas yung number. Halimbawa po, kung ang number po ng kung ang cellphone number po ninyo ay sabihin na nating 11, no? 11 digits. Yung mga yung nauulit po na number, halimbawa po ng meron po kayong number na kahit saan po, no, sa unahan, sa gitna, or sa hulihan, meron po kayong nag-uulit-ulit na number katulad po ng 000 or 00 o 444, meron pong 888, 999. Yung ganito pong may paulit-ulit po na number sa inyong cellphone number ay sign po ng yung nagkakaproblema sa pera, yung mabilis nawawala po yung pera po ninyo, nauubos agad, ganyan po, or may mga unexpected po na expenses or pagkakagastusan. Maganda pong sign na sinasabi dito ng ancestor po ninyo, kung ang inyo pong number, kahit po sabihin na hindi po talaga ganun ka, hindi lahat ng numero ay mga lucky numbers, pero kung mapapansin nyo po, pataas yung number. Kung halimbawa po 0, 3, 4, sabihin na nating 06, hanggang mabuo po yung 11 digits, no? At pataas siya. Sunod naman po ay 8, ganyan po, at 9, or kung meron pong ganong cellphone number, or kung pwede po ninyong ipa-customize po yung cellphone number. Pero kung meron po kayong ganitong number, napakaswerte po ninyo sa pong sign niya na yan po ay lucky number po ninyo na talagang nagmamagnet po ng high frequency o mas magandang flow po ng pera o ng abundance sa inyong buhay, sa career, sa inyo pong pinansyal o sa trabaho po ninyo. So kung ganito po, katulad po nitong cards po ninyo ngayon na 3, 4, 6, 8, 9, kahit po dito wala pong 5, no, sa pagitan nito, pero kung mapapansin nyo po, pataas siya. So ibig sabihin magandang sign po ito
na ang inyo pong pinagkakitaan, yung career, online platform, ano man po yung negosyo po ninyo, online man po or hindi, o profession po ninyo, ay talagang pataas siya. Okay? Ascending o level up, ganun po. Huge level up kasi ang 9 of Pentacles ay material success po yan, ating mga dude. At meron din kayo ditong victory na 6 of Wands. Wow. So, dito naman po sa may mga blockages, ganyan po. May mga blockages. Pero mawawala na po yan. Ito po yung magandang mensahe sa inyo, divine messages. Mawawala na po yung mga obstacles o yung mga blockages po sa pera po ninyo. Yung mga talagang frustration po ninyo sa trabaho, yung mga limiting thoughts, limiting beliefs tungkol po sa pera, at yung lagi kayong kinakapos, yung lagi pong kailangan nyo magtipid, kailangan nyo mag-budget, ganyan po, yung hindi mo mabili yung gusto mo dahil nga sa marami kang mga kinukonsider na ay kailangan ko palang bayaran to, ay kailangan ko pala magtabi para dito or para itulong sa mga family members. So sa napakarami pong isipin o mga gastusin o mga responsibilidad mga ating mga dude, ay ito po yung reward sa inyo ng Divine Universe, okay, ng higher power, ng infinite source. Panalo. Meron din po dito na magva-viral o yung makikilala po yung ginagawa po ninyo, makikilala ka, marami pong magkakaroon ng interest sa career or sa kung ano man po yung creative projects po ninyo, sa ginagawa po ninyo, mga dude, sa craft po ninyo. Marami pong magkaka-interest or lalapit sa inyo, mag-i-email, yan po, makikipag-usap po sa inyo. So pag may 9 of Pentacles, yan po ay talagang makukuha mo na yung lahat-lahat ng pinaghirapan mo. Meron nga dito, ang sinasabi ng ancestor po ninyo mga dude ay yung pong unclaimed money o generational wealth o yung inheritance. Unclaimed, ibig sabihin mga dude, maaring ang ilan po sa inyo, 9 years ka na hindi mo nakuha yung pera, kayamanan dapat ay para sa'yo. Yung mga swerte, abundance, prosperity, opportunities na para sa'yo, naharang or may mga gumawa ng mga blockages or mga sabotahe ito. Okay. So, maaring may kinalaman din sa inner o outer conflict. Maaring wala mang gumawa sa inyo ng mga blockages pero ikaw mismo ang sumasabotahe sa abundance mo. Nililimitahan mo ang sarili mo. So, may recovery, no need to worry. So, makukuha nyo talaga. Huwag kang mag-alala, makukuha mo yung unclaimed na sinasabi dito, unclaimed huge amount of money. Yung pera ng ilang taon na hindi mo nakuha. Meron din dito sinasabi ang ancestor po ninyo na may mga enemies, kasama na rin po yung mga evil entities, mga enemies, mga haters po ninyo, mga ayaw talaga na umasenso ka, yumaman ka, yun po, na maunahan mo silang maging maayos ang buhay, or ayaw nila na mas yumaman ka kaysa sa kanila. So yung mga enemies, mga haters po ninyo, meron dito kahit family members ang sinasabi ng ancestor po ninyo, yung approximate minimum pa lang ito na 9 years na ninakawan ka. Pwedeng literal na nanakawan po kayo, naranasan po ninyong nanakawan po kayo ng mga gamit po ninyo or mahalagang gamit or devices, or sa ilan may nanakawan ng cellphone, yun po, or mobile phone, may nanakawan po ng laptop or computer, o nanakawan ng pera, ng mga alahas, ganyan po. Or meron pong nanakawan kayo ng magandang destiny, yung parang destiny swap, ganyan po. Yung meron pong gumawa ng dark magic o voodoo o black magic o witchcraft, parang ganun po, evil spell, may gumawa po sa inyo na malakas talaga yung inggit sa'yo at kinulong ka niya sa ganitong mental state na
or mindset, kinulong niya yung isip mo sa paniniwala, yung mga limiting beliefs na parang hindi mo deserve na umasenso, yumaman, kailangan ganyan ka lang palagi, kailangan lagi kang naghihirapan. Hinaharang niya yung mga tao na dapat tutulong sa'yo, yung magpapahiram sana sa'yo ng puhunan or sa may kinalaman sa malaking pera ito na hinihiram mo. Parang ganun, hinaharang or kinakausap, siniraan ka na para maharang yung pera na dapat ay matatanggap mo or marireceive mo. So, maraming betrayals na nangyari dito at parang kinulong ka sa ganong sitwasyon na palagi kang mahihirapan sa pera. Yung parang sinumpa ka na laging mahihirapan ka, hindi mo makikita yung mga opportunities, yung parang kahit nasa harapan mo na hindi mo makikita na yun pala yung solusyon, yung parang ito nga, ginawa kang naka-blindfold. Yan po mga dude, ng ilang taon, ng ilang taon o ng mahabang panahon. Yan po. So, ito yung sinasabi ng mga angelic beings, lalo-lalo na po ng ancestor po ninyo. Meron din po dito na goddess ng good fortune, ng abundance, prosperity. Isa na rin po dito ang malinaw na vibration of frequency ni this blinded Buena Fortuna. Yan po mga dude. So, gusto kang tulungan, kumukonekta sa'yo si Goddess Buena Fortuna. Maaari po sa ilan ay napanaginipan nyo na rin po. Or gusto kang bigyan, or ang ilan po ay kumukonekta naman po sa inyo, si Goddess Hecate. Si Goddess Hecate, tumutulong siya, bibigyan kanya ng justice sa mga lahat-lahat ng gumawa ng masama sa'yo, nagpahamak sa'yo sa pera, nagpahirap sa'yo, gumawa ng mga evil spell, mga evil eye na yan, yung mga nainggit sa'yo na ginawan ka talaga ng problema sa pera, ganyan po. Mga or scam ka, or may mga talagang bad luck na nangyari talaga sa'yo, maaring na hirapan ka talaga ng ilang taon. So, kumukonekta rin sa'yo si Goddess Hecate. So, maaring nakikita nyo po ay may mga signs na si Goddess Buena Fortuna, blinded Goddess Buena Fortuna ay tumutulong sa'yo, lalo na kung may hinihiling kayo na amount. Halimbawa, kailangan mo ngayon ng dahil sa mga gastusin, may mga bayarin ka, kailangan mo ngayon ng sabihin nating approx lang mga doon sabihin natin kailangan mo ngayon ng 500,000. So, kung hihilingin mo ito at maniniwala ka, walang imposible dahil gusto kang tulungan. Maaring sa panaginip or may mga signs, symbols, synchronicity. Meron pong mga simbolo na magpapakita sa iyo. Yan, ipapakita sa iyo ni Buena Fortuna, ni Goddess Buena Fortuna o ni Goddess Hecate para bigyan ka ng justice sa naging misfortune at mga injustices, mga ganun po mga dude na hindi nararapat na maranasan mo. Pero dahil nga sa kagagawa ng mga jealous, mga envious, yan, ganyan po yung energy, yung low frequency po ng mga tao, mga energy vampires, kahit mga family members po ninyo, naranasan nyo po yung ganyan na talagang nahirapan ka sa pera o sa trabaho mo. Mga dude. So, tinutulungan ka. Gusto po kayong tulungan ni Goddess Buena Fortuna para kayo po ay paulanan ng maraming blessing, lalo-lalo na po sa material success or financial breakthrough po ito. Mga dude, gusto kayong tulungan. Maraming signs, symbols na pwedeng do your own research mga dude, ano yung mga signs ni Goddess Buena Fortuna na kumukonekta siya sa'yo. Maaari pong makakita po kayo ng meron ditong merong ahas kay Goddess Hecate, Buena Fortuna. Meron po dito na makita po ninyo cornucopia. Magpo-post po ako dito dito po bandang gilid ng sample po ng image ng cornucopia para magka-idea po kayo ano po yung cornucopia. Kung may makita po kayong ganyan, images or sa videos, or may makita po kayong mga
yung pong sa FYP po ninyo, mga nagpapaulan po ng gold bars, ng mga dollar bills, ng mga gold coins, ganyan po. Or may makita po kayong aso. Si Goddess Hecate, meron po siyang simbolo na maaaring nakikita po ninyo, pwedeng sa mga accessories, ganyan po, pendant, hikaw, singsing, mga ganyan po na simbolo katulad po ng ahas, meron pong aso, yung simbolo po na 3 buwan, yung meron pong full moon at merong 2 crescent moon sa magkabila. So, marami mga signs. Sabi lang, marami mga signs, synchronicities, look for a sign. Yan po, lalo na sa mga naghihintay, naghahanap ng signs. Yan na po, mga dude, pagkatapos yung mapanood tong video na to, maniniwala ka lang na talagang may mga ancestors ka, may mga angelic beings na gustong tumulong sa iyo, sa lalo na po sa problema po ninyo sa trabaho, sa pera, at yan po mga dude, yung minamanifest po ninyo na abundance, yung pong unclaimed money, generational wealth, inheritance, so unclaimed po, yung mga hindi nyo talaga nakuha na pera na dapat para sa iyo, ayan po ay makukuha mo na yan kung maniniwala ka at kung magiging bukas ka sa lahat ng mga signs, yan po na ipapadala sa iyo ng Divine Universe, unang-una, yan po ng higher power at ng mga ancestors po ninyo, pati na rin po ng mga goddesses or deities na gustong tumulong po sa inyo, lalo-lalo na po sa career po ninyo or sa pagkapanalo po ninyo, winning, wow, public recognition din po, so may clue dito within the next few weeks. Yan po, yung success po ninyo within the next few weeks yan, mga dude. So ang clue po dito, maaaring 3 linggo, 4 na linggo. Okay, so meron din po na mga dude, sinasabi sa inyo dito ng mga ancestors po ninyo na gusto kang tulungan talaga na yumaman or magmanifest na ng mabilis yung inyo pong may mga kahilingan po ninyo, lalo-lalo na po sa pagpasok po ng panibago na namang taon. Yan po mga dude. So, kung magpapalit po kayo ng number, ng cellphone number, halimbawa lang po, kung magpapalit kayo ng cellphone number, ay tingnan nyo na po yung number, kailangan po pataas, no? As ascending, pataas po yung number, katulad po ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganun po. Mas maganda po kung ang dulo po ng number po ay may 8. Napakaswerte po niyan. At yung pwede rin po mga dude na sinasabi dito na nakaka-apekto rin po sa inyo pong finances. Mapapansin nyo po na yung dulo po pwedeng 3 digits o yung last 3 digits o 2 digits po ng inyo pong bank account number po ninyo ay maaaring nakaka-apekto rin sa financial po ninyo, mga dude. Maaaring yung 3 digits na ay hindi po maganda, no? Kumbaga parang hindi siya auspicious, hindi siya swerte na numbers. So maaari din pong ganon. Or yung kung hindi, kasi mahirap naman po talagang mabago yung bank account number, pwede din po yan mabawi po ninyo. Pwede naman po ninyong palitan yung PIN po ninyo, no? Yung code po ninyo pag kayo po ay nagwi-withdraw sa bank account po ninyo. So maaring palitan po ninyo yan at do your own research kung ano yung mas komportable kang gamitin na numbers, yung halimbawa 2 or 3 digits na yung last 2 or 3 digits po ay tingnan po ninyo, mag-research po kayo kung ano po yung maswerteng numero na 3. Yun po, kung babaguhin nyo na rin lang po yung PIN po ninyo, yung PIN number po ng inyo pong bank account, yung ginagamit po ninyo pang withdraw na PIN code, ganyan po, ay palitan nyo po ng 3 o 2, yung last digits po ay yung maswerte na number ang ipalit po ninyo. Tingnan po ninyo na maaring sa maliit na pagbabago na gagawin po ninyo, lalo na ito pong pagpasok ng panibago na namang taon, ay mas magiging magaan ang pera, yung mas marami pong pumapasok kaysa yung lumalabas po na pera. So maganda rin po na parang itatrato nyo rin po yung sinasabi dito, na itrato nyo rin po na parang angel money, parang mga anghel po yung mga pera, hindi po evil.
Alisin nyo po yung paniniwala na evil, na masama ang pera, na hindi ka bibigyan ng happiness ng pera dahil puro lang problema. Hindi po ganon. Palitan nyo na po yung ganyan pong mindset, yung limiting beliefs po na ganyan po na masama ang pera, na hindi pinupulot ang pera. Nasa tamang alignment lang po at sa frequency, mga dude. Kung kayo po ay pareho po ng frequency ng money, yung tamang alignment ng paniniwala po ninyo sa pera, pwede nyo tropahin po ang pera. Sa totoo lang mga dude, kung mababago nyo po yung mindset po ninyo na hindi mahirap kitain ng pera, ganun din po yung magmamanifest na hindi ka na talaga mahirapan. Effortlessly, malaki ang kinikita mo, walang kahirap-hirap, ginagawa mo yung gusto mo, parang hindi mo na nararamdaman na nagtatrabaho ka, pero nagtatrabaho ka. Ganun po yung kaibahan nun, na kumikita ka ng malaki, chillax ka lang, di ka na masyadong stress, di ka na frustrated sa career mo. Yung pong hindi nyo nararamdaman na nagtatrabaho kayo pero sumisweldo po kayo, or malaki na yung revenue, or malaki na yung kinikita po ninyo. So, yun po. Keep a positive mindset. Ito yung pinapaalala sa inyo ng mga angelic beings, ng mga ancestors po ninyo na gusto ko talagang tulungan sa pera. So, akalain po ninyo na may mga maliliit ka lang nababaguhin sa paniniwala mo or sa ginagawa mo sa araw-araw, ay napakalaki pala ng pagbabago nito, lalo-lalo na po sa pera. Katulad po ng yung pagpili po ninyo ng itong panibagong taon, yung pagpili po ninyo ng bagong wallet, yun po. Yung pong, kung pansin po ninyo ay hindi po kailangan na talagang mamahalin o branded po yung wallet, mga dude. Kailangan practical pa rin po, yung kaya lang ng bulsa, pero at least bago na po yung wallet po ninyo. Itong panibagong taon, bago yung wallet, walang mga abubot, walang mga resibo. Kung meron man kayong isisiksik sa wallet po ninyo, ay yung mga pwedeng pang magnet po ng abundance ng money, ganyan po, mga pampaswerte po na pwede nyong isiksik sa wallet po ninyo. Ayun po, makakatulong po yan. At ituring nyo daw po na angel money, yung parang hindi mo ikukulong, katulad po nito na ginawa sa inyo ng mga enemies, na mga haters po ninyo, na ikinulong ka sa ganito pong mental state, or kinulong ka sa ganitong limitations, no, mga dude, na hindi mo tuloy makita mga opportunities kahit nasa tabi mo lang pala. So, ganun po, bigyan nyo rin po ng kalayaan yung money po ninyo. Ituring po ninyo na angel, hindi po evil, or iwasan nyo po na isipin na mahirap pumasok ang pera sa wallet po ninyo, or sa bank account, or sa e-wallet. Wag po ganon. Iwasan nyo na po yan, lalo na kung kayo po ay papasok na naman sa panibagong taon. Practicein nyo na po na maging positibo, laging iniisip po ninyo. Ituring po ninyo na angel or anghel po yung pera po na pumapasok po sa inyo. Dumarating po sa inyo ng mga opportunities, lalo na po yung mga material, katulad po ng pera, material po yan. So, yun po mga dude, ituring po ninyo na angel money, ganyan po. So, hindi mo siya ikukulong lang sa wallet mo, gastusin mo. Kung ano yung magpapasaya sa'yo, gamitin mo yung pera mo. Wag mong pahirapan ang sarili mo, wag mong tipirin ang sarili mo. Ganun po. Wag kang natatakot na maglabas ng pera, para yung kumbaga hindi mo kinukulong yung pera, palalabasin mo siya malaya, ganyan po. At babalik sa'yo. Magkakaroon ka. Kasi hindi mo siya kinukulong, okay? Sa wallet mo lang or sa bank account. O ganun po mga dude, mas lalo. Kung hindi ka natakot gumastos, sinasabi dito ng mga angelic beings, sa mga ancestors mo, kung kayo po ay i-release nyo na po yung limiting thoughts, limitations, ganyan po. Yung takot po ninyo na maubusan ka, mawalan ka ng pera, masimutan ka. Yung takot po na ganyan, kung i-release nyo po yan, ang ganda ng umpisa, ng pasok ng panibago na namang taon, mga dude, na mas magaan na, mas hindi ka natatakot gumastos, mas maraming pumapasok na swerte, mga biyaya, ganyan po, mga milagro, lalo-lalo na po yung mga pera na unexpected, pati na rin po yung mga inaasahan din po yung pera, katulad po ng sweldo, ganyan po, yung revenue po ninyo. At bukod pa po dyan, yung mga unclaimed na money na matagal na dapat nakuha mo na. So, yun po, antayin nyo po yan, napakarami po yan. So, komunikasyon, makakatulong din po yan sa inyo, sa trabaho, sa career po ninyo. Wow!
Wow, ang lakas ng lipad nito. Oh. So, maari pong significant dito ang Gemini at Cancer. So, maaring may family members po kayo na ganito po yung zodiac sign. Or ito po yung mga makakatulong po sa inyo. Cancerian or Gemini. Or sila yung mga maaring makatransaction po ninyo. Sa panibago po ninyong buhay, ito po ngayong pagpasok na naman yun sa panibagong taon, ay gamitin po ninyo ang inyong intuition. Yan po. At yung mga natutunan nyo daw po sa past, marami ka nang natutunan, lalo-lalo na sa mga hirap na naranasan mo nitong nakaraang nito pong, yung lalo na po sa mga hirap na naranasan po ninyo nito pong mga nakaraang buwan or bago po magpalit ang taon, mga dude. So, meron din po sa inyo na maswerte po sa mga games, ganyan po, or gambling, investment, swerte po sa mga magne-negosyo, may plano pong mag-invest, ayan po. Okay, so meron dito sinasabi na pag natanggap mo na yung unclaimed money, kasi napakalaki nito mga dude, meron dito na million talagang makukuha na pera. So, mga dude, may sinasabi dito na mas maging wise na po kayo sa paggamit po ninyo ng pera. Kasi noon, pag marami kang pera, lahat tinutulong mo. Tapos ang matitira sa'yo, kakapranggot. Kaunti lang ang matitira sa'yo. So, ngayon naman po, ang sinasabi dito ay maging maingat ka na. Huwag lahat ay sasabihin mo. Kumbaga, hindi mo kailangang ipaalam sa lahat, lalo na pag nagkaroon ka ng pera. Kasi definitely, makatanggap ka talaga ng malaking pera. Hintayin mo lang, meron dito ilang araw lang. Hanggang maximum 9 days, may matatanggap po kayong pagkatapos yung mapanood tong video na to. Sa ilan talaga, abuti ng 9 days, sa ilan malaking pera o malaking opportunity ito. Ito yung sinasabing unclaimed money na noon mo pa dapat kuha. So, hindi mo man ito makuha talaga ng bulto, kung kumbaga isahang bagsak lang, maaring makuha mo ito ng sunod-sunod. Maaring makuha mo ng pataas ng pataas. Yan po mga dude. Halimbawa, may nakuha po kayo pagkatapos ng 9 days, nakatanggap ka ng unexpected money, mga dude. Halimbawa, nakakuha ka ng 20. Sa susunod, matatanggap mo 30. Sa susunod, 40. Pataas ng pataas, mga dude. Increasing. So, sinasabi dito ay medyo maging masikreto ka na kung makatanggap ka ng mas malaking pera kumpara sa mga dati mong natatanggap na amount. Ngayon po ay mas maging hindi kayo tinuturuan ng mga angelic beings or ng mga divine beings ng divine universe o ng mga ancestors po ninyo. Hindi kayo tinuturuan maging maramot. Hindi po ganon. Konting pagbabago sa strategy or sa kung paano ka gumastos, kasi noon puro sa kanila. Okay, para sa pambayad nito, para sa tuition nito, para sa pang grocery, para sa mga bills, ganyan po, para sa pagtulong, para sa family members na may problema sa pera, ganyan po, or pagtulong sa mga family members na walang trabaho, at marami pa pong iba. So, kung ano man po yan ang mga problema nila na lagi kang involved, ang sinasabi dito ay, ngayon, ito yung panibagong buhay mo. Huwag mo na masyadong involve yung sarili mo. Ngayon naman ay, kailangan mas marami ang para sa'yo. Okay? Hindi pagiging maramot. Ngayon, mas priority mo dapat ang sarili mo. Yung mga gusto mo talagang ma-achieve o yung mga gusto mong invest sa sarili mo or sa taong pinakamalapit sa iyo. Halimbawa, kung kayo po ay may anak, lalong-lalo na po sa mga solo parent, yan po, single mother, single father, yan po, mas unahin nyo yung sarili nyo at yung anak po ninyo or mga anak, bago po yung mga yun po, yung pamangkin, kapatid, magulang, kamag-anak. Unahin nyo po muna yung sarili nyo at yung anak po ninyo. Hindi pagiging maramot. Ngayon, mas lilinawin mo na yung boundaries at yung healthy boundaries yan, mga dude. At yung pong mas priority mo na yung sarili mo bago sila. So,
kung sa paggastos lang din, gastusin mo ang pera mo. Hindi mo kailangang ipaalam sa kanila na, uy, nagkaroon ako ng 1 milyon, uy, namumutok-mutok yung aking bank account, oh my God. Hindi po ganun, mga ate, mga dude. Gusto po sa inyong ipaalala ng inyong pong mga guardian angels, ng inyong pong mga ancestors na kahit gaano pa kalaki yung matanggap mo ngayon at sunod-sunod yan matatanggap po ninyo, mga ate, mga dude. Meron din po sa mga games, gambling, ganyan po, yung talagang mananalo, yung meron pong mananalo ng malaki. So, sa mga ganyan po, yung mga unexpected po na malaking pera, yun po, yung mga nakaka-jackpot, ganyan po. Or kung hindi man million ang inyo pong mapanalunan, at least malaki pa rin talaga na amount na kumpara sa kinikita mo buwan-buwan, ay malayong-malayo talagang amount. Kung kayo man po ay isa sa mga sinasabi po dito ng mga cards na talagang magkakapera ng malaki, yan po, mga ate, mga dude. Huwag na po gano'n na, ay, para mapasaya ko yung magulang ko. Yan po. Bibilan ko sila ng ganito, ubusin ko yung 1 milyon para sa kanila, or uubusin ko yung kalahating milyon para sa kanilang lahat. Mga ate, mga dude, mas maging maingat ka na ngayon. Bibigyan mo sila, pero hindi sa yung talagang sobrang napakalaking porsyento ng kung magkano yung laman ng bank account mo. Kailangan mas malaki pa rin yung para sa'yo, yung magagastos mo, yung pang-invest mo sa negosyo mo na matagal mo nang pinaplano, yung pangarap mo na makapagpatayo po ng negosyo, ng store, ng tindahan, ganyan po, ng shop, or ng coffee shop, restaurant, mga ganyan po. Kung ano mo po yung gusto po ninyong gawin. Yung pong pangarap po ninyo na pag nagkaroon ka na malaking pera, ano yung gagawin mo? Saan mo i-invest? Ganyan po. O invest mo sa sarili mo, sa kalusugan mo. Invest po ninyo sa sarili po ninyo. Bago sila, unahin nyo po muna yung sarili po ninyo, i-pamper. Kasi ito yung sinasabi dito ng mga angelic beings na gusto kang i-pamper ng Divine Universe. Okay? I-pamper yung talagang kasi naranasan mo yung sobrang hirap. So ngayon, mararanasan mong luxury, yung luxurious life, luxurious lifestyle, ganyan po. Masagana. Yung mabibili mo yung mga gusto mo nang hindi ka nag-aalanganin na, ay, kailangan ko pang tumulong sa ganito, ay, kailangan kong bayaran yung mga bayarin nila. Yan po, mga ate, mga dude. Ay, kailangan ko pang tulungan yung mga kapatid ko, ganyan po. Yung pong hindi mo kailangan lahat pasanin, pero nauobliga kang pasanin dahil nga sa sobrang laki ng puso mo, yung pong talagang laging gusto mong tumulong. So, ayun po, mga ate, mga dude. Reminder na mas gastusan mo yung sarili mo. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa pera mo. At hindi mo kailangan magpaliwanag sa kanila na, ay, kailangan ko bumili ng ganito kasi matagal na akong hindi ng ganyan. Mga dude, yung kailangan nyo pa magpaliwanag na, kasi matagal na akong hindi nakakabili ng bagong ganyan. So, bili na ako. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi mo kailangan ng confirmation o ng validation na, sige, bili ka. Kasi yung iba, pag nakabili ka ng nakita ka na may bago, may binili kang bago para sa sarili mo. Ano ba yan? Binili mo ng ganyan, sana pala binili mo na lang ng 1 kabang bigas. Hindi sila mahihirapan mag-isip ng panggastos, ng pambili ng bigas. Yung parang gano'n, mga dude. So dito, di ba, sinasabi dito na pwede kang mag-invest, wag kang manghinayang, wag kang mag-guilty, ganyan po, na mag-i-invest ka para sa sarili mo kasi may glow up talaga. As in, sa inyo, mga dude, yung ilan naman nakakakilala sa inyo, hindi ka na makikilala next year. Kasi may glow up talaga dito. Kahit hindi ka magpag-glow up, mga dude, perfectly beautiful. Yan po. Maring ang ilan, sinimulan nyo na to, ginawa nyo na to. Stay away from drama today. Sa ilan ngayon pa lang, sisimulan ngayong araw na to, pagtapos nyo pong mapanood tong video na to. Stay away from drama, toxicity, BS, or bullshit. Iwasan nyo na yan. Practice feng shui, create a sacred space. Yun po, sa ilan na
medyo naniniwala na rin po sa feng shui, ganyan po. Or madalas po dumadaan sa FYP po ninyo yung mga feng shui expert na nagbibigay po ng advice, ano pong magandang ilagay sa bahay na mga halaman na pang protection at pang abundance, ganyan po. Ano yung mga magagandang gawin ngayon pong papasok na naman ng panibagong taon, ganyan po mga dude. Makakatulong po sa inyo. Basta maniniwala lang po. Kasi kung hindi naman kayo naniniwala, wala rin pong pagbabago. Ganun pa rin po. So, depende po sa inyo. Kasi, meron dito na kung hindi naman po may kinalaman sa feng shui, at least meron po kayong sacred space. Ito naman po yung sinasabi na sa ilan na yung naniniwala po sa may mga altar, sa inyo pong tahanan, nakakatulong po yan na kung kailan po kayo may panahon na yung mapag-isa, yung pong tahimik, ganyan po, na mag-manifest, manalangin, ganyan po, or kumonekta sa mga guides, sa mga ancestors po ninyo, sa mga spirit guides po ninyo, sa mga ancestors, sa mga goddesses, lalo na po sa mga nagmamanifest po ng abundance, prosperity, lalo na po sa pagpasok po ng panibago na namang taon, mga dude. So, yun po, makakatulong sa ilan kung meron po kayong altar, yung pong nagbibigay po kayo ng honor sa mga ancestors po ninyo or sa mga goddess, lalo na po yung kumukonekta po sa inyo na dalawang significant po na goddess or deities. Goddess Blinded Buena Fortuna na tumutulong po sa abundance po ninyo, at ganun din po si Goddess Hecate, at hindi lang tumutulong sa pera kundi pati na rin po sa justice po ninyo, no? Dahil na rin po sa mga marami pong gumawa sa inyo ng hindi maganda. So, yun po, makakatulong po yung meron kayong altar, yung binibigyan nyo sila ng honor, yung halimbawa po mag-offer po kayo magsisinti kayo ng kandila, magpapasalamat sa protection, sa gabay po nila, sa pagtulong po sa inyo sa mga hinihiling or sa mga manifestation po ninyo sa pera, ganyan po, or sa abundance, or sa beauty rituals, nakakatulong din po sila mga dude. Pero ito po ay talagang napaka-significant na kayo po ay tinutulungan talaga sa abundance, prosperity, at makuha yung unclaimed money po ninyo. Yung unclaimed money, pero dito treasure chest. Mahahanap mo na ngayon yung treasure chest o yung inheritance, generational wealth, mga dude. So, meron within the next few weeks. Include dito, maaring 3 to 4 weeks, ganyan po, mga dude. At, wow, basta iwas na po kayo sa negativity, mga negative people, ganyan po, yung mga kumukontra, yung may gusto kang, yung may plano kang magnegosyo, sinasabotahe. Kumbaga sa isip pa lang, kunyari, nakangiti sa'yo, oh, maganda yan magnegosyo ka, ganyan. Baka yan ang ikayaman mo. Mababanggit mo sa kanila na, ay, gusto ko magnegosyo ng ganito, ganyan. Makikita mo na masaya sila, yung sinusuportahan kanila, mukhang sinusuportahan na masaya, excited, pero sa isip nila, nandun na yung negativity, nandun na yung evil eye, yung parang, naku, hindi pwedeng yumaman ito, hindi pwedeng mas umasenso ka kaysa sa kanila. So, ito po yun, yung mga manifestation po ninyo, tinutulungan po kayo ng mga anghel, mga guardian angels po ninyo, na diligan yung mga buto na itinanim po ninyo. Yung mga buto po na yan ay yung inyo pong manifestation, yung mga hiniling po ninyo noon. Maring 6 na taon na or 4 na taon na po nakakaraan, ganyan po, no? Or 4 years, 3 years na nagmanifest ka. Yung mga anghel po ninyo, yung mga guardian angels po ninyo, sila yung nag-aalaga sa buto po ninyo. At ngayon, nakita nyo to, namumulaklak na. Ibig sabihin, harvest season yun na po. Ito na po yun, no? Confirmation, bountiful nature. Ito na po yun, mga dude. Self-care, yung pong luxury, nandito na. Yung makukuha nyo na po, yung harvest na po, no? Harvest season, makukuha nyo na po yung para sa inyo, yung pinaghirapan po ninyo. At material success po yan o huge financial breakthrough kasi sobrang laki po nito. Marami-rami din po yung itinanim po ninyo, yung mga manifestation po ninyo, ay hindi kayo napagod kahit ilang taon na, tuloy-tuloy lang yung manifestation, yung paghiling, yung panalangin po ninyo. Kaya ito na po, napakarami na po yan, harvest season na po mga dude. Confirmation yan ng success po ninyo, abundance, infinite abundance,
Wow! Sana po may nakuha po kayo dito mga ate mga dude. Comment lang po ng part 3 kung gusto pong i-continue to, kung kailangan nyo pa po ng additional po ng mga divine messages para po sa mga gusto pa po ng continuation po nito, part 2. So, comment lang po part 3. Gets ko na po yan. So, mga ate mga dude, maraming salamat po. Ingat po.